Welcome to Barangay Ginebra. Sila na nga kaya ang kapalit ni Stanley Pringle? Yan ang ilan sa mga matitinding pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Bukod sa PBA 5x5 ay nasaksihan natin ang kauna-unahang mga matitinding laban sa PBA 3x3 at nakilala rin natin kung sino-sino nga ba ang mga malalakas na team. Tulad na lamang ng Limitless Up Masters mga ka-idol kung saan sila nga ang kauna-unahang nakakuha ng kampyonato sa PBA 3x3. Nakuha din nila ang kampyonato ng Leg 5 at Leg 6 at hanggang Grand Finals na nga mga ka-idol. Habang ang The Platinum Karaoke naman ang nakakuha ng second spot at ang third spot naman ay nakuha ng Tropang Giga. Sa pagpasok ng bagong taon, tila naging maganda rin kay Robert Bolick ang pagpropose niya sa kanyang bagong nobya na si Cassandra. Tila proud nga at masaya itong si Robert Bolick nang ibahagi niya ang kanyang nararamdaman sa isang social media. At tila mahal na mahal nga niya ang kanyang nobya na si Cassandra. Tulad ni Robert Bolick mga ka-idol, itong si Scottie Thompson ay nagpropose din noon sa unang nobya niya sa pagpatak ng bagong taon. Ngunit makalipas nga ang ilang buwan, iba ang pinakasalan nitong si Scottie Thompson. Sabi nga niya sa isang post, "The best decision I've ever made in my life, greatest blessing. Looking forward to many more memories, adventures, love, challenges, small wins, and big success with you. Let's build a solid foundation in the years ahead for our family, and may always God put the center of our marriage. Know that will I always be here for you, and I always choose you in 100 lifetimes. I love you so much, wifey." Sa post nga nitong si Scottie Thompson, tila marami ang kinilig at marami rin ang tila naiinis sa kanya. Para naman sa latest standing ngayong Governors Cup mga ka-idol, nangunguna pa rin dyan ang Magnolia Hotshots na may 3 ng panalo at wala pa ring talo, habang sumunod dyan ang Meralco Bolts na may 2 ng panalo at wala pang talo, at nasa pangatlong spot naman ang LX Road Warrior na may 4 ng panalo at 1 talo, at nandyan ang Barangay Ginebra na may 3 ng panalo at 1 talo, Alaska Aces na may 3 ng panalo at 2 talo. Ganoon din naman ang Phoenix Super LPG at San Miguel Birmen. Sinundan niya ng TNT or Tropang Giga na may 2 panalo at 2 talo. Rain or Shine na may 2 panalo, 3 talo. Tira Firma, 1 panalo, 4 na talo. At North Fork Batang Pier, Blackwater Bossing na wala pang naipapanalong laban mga ka-idol. PBA News naman tayo mga ka-idol kung saan inihayag nga nitong si Commissioner Willie Marshall na maaaring ang Governors Cup ay bumalik na naman sa bubble setup dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID cases. Sa ngayon nga mga ka-idol ay nasa alert level 3 na naman ang Metro Manila at hindi na muling papayagang manood ang mga fans mga ka-idol. Sa ngayon nga mga ka-idol ay kanselado rin ang unang linggo ng schedule ngayong taon ng Governors Cup dahil hinihintay pa rin ng PBA management ang magiging advice ng IATF. Kahit nga mga workouts or team practices ay hindi na muna pinapayagan. Bilang update naman mga ka-idol sa mga player ngayong Governors Cup, isa si Alex Cabagnot sa pinag-uusapan kung saan hindi na nga siya makakalaro ngayong Governors Cup dahil yan sa injury na natamo niya mga ka-idol. At katulad ni Alex Cabagnot, itong si Stanley Pringle ng Barangay Ginebra ay hindi na rin makakasama sa Governors Cup dahil din sa serious injury na natamo nito mga ka-idol. At sa na-injuring import naman ng TNT na si Mackenzie Moore, sabi nitong si Mikey Williams, he believes Paul Mackenzie Moore was perfect fit for TNT if not for injury. Sa ngayon nga mga ka-idol, habang nagpapagaling itong si Mackenzie Moore, itong si Fuller na bagong import sila ang naglalaro para sa TNT. At sa kabilang banda mga ka-idol ay ipinakilala na rin ng North Fork Batang Pier ang kapalit ng imports nila na si Cameron Forte. At ang bagong imports nga nila ay si Jamil Gurley Artis, sinasabing isa sa magiging malakas na imports ngayong Governors Cup. Kung kahit ang tanong, makakabawi na nga kaya ang North Fork Batang Pier dahil sa bagong imports nila? Habang sa ngayon nga mga ka-idol ay usap-usapan rin ang pagiging malakas ng Phoenix Super LPG dahil sa magaling na imports sila na si Paul Harris na sa ngayon nga mga ka-idol ay nagkaroon din ng growing injury. Kung kahit pansamantalang kumuha ang Phoenix Super LPG ng bagong imports nila. At yan nga ay itong si Dominic Sutton na pinaniniwalaang malakas din
katulad nitong si Paul Harris. Katulad ng ilang mga mahihinang team, itong SMB or San Miguel Beermen ay nagpalit din ng kanilang imports, at yan nga itong si Orlando Johnson na dating imports ng Barangay Ginebra. Tila hindi nga nagugustuhan ng SMB management ang ipinapakitang performance nitong si Brandon Brown, kung kaya't tila napakabilis ng pagpapalit sa kanya. Sa ngayon nga mga ka-idol ay naging kaabang-abang ang tagpo ng Barangay Ginebra at San Miguel Beermen. Kasabay ng pagpapalit ng imports ng San Miguel Beermen ay ang pagbabalik nitong si Chris Ross. Masasabi natin mga ka-idol na mas lalakas ngayon ang San Miguel Beermen. Sad news naman para sa mga veteran at big man ng Blackwater Bossing na si KJ Cañaleta at Frank Gulia na hindi na sila nabigyan ng pagkakataon na ma-extend ang kanilang kontrata. Kung kaya't palaisipan nga ngayon mga ka-idol kung saang team o kung sinong team ang kukuha sa kanila. Lalo pat masasabi nating malaki din ang magiging pakinabang kung saan man sila mapunta. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, saang team nga ba sila nararapat mapunta? Sabay ng pagpasok ng bagong taon, napakaraming ang mga star player at veterano. Expired na ang kanilang mga kontrata, kung kaya't nasa listahan na sila ng mga unrestricted free agency. Masasabi nating maaari silang pagkaguluhan at pagkakataon na rin ng mga team na gustong kumuha sa kanila. Tulad na lamang ng big man ng Blackwater Bossing na si Mauricio. Sa free agency din mga ka-idol, kung saan sinimula na nga ng Barangay Ginebra na makuha siya. Sa ngayon nga mga ka-idol ay good news dahil itong si Mauricio ay kabarangay na rin. Dahil siya ay ilalagay ng Barangay Ginebra sa PBA 3x3 at makakasama niya ang mga existing player nito sa Season 2 ng PBA 3x3. Napakalaki din ng chance sa mga ka-idol nitong si Mauricio ay gamitin or kunin ng Barangay Ginebra na maglaro sa PBA 5x5. Bago tayo magpatuloy mga ka-idol, nais muna natin bigyan ng pansin ang ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Shout out sa ating ka-idol si Maclan Adjuhin, at nandyan din ang ating ka-idol si Ruel Palero, at shout out sa CCAC Alabang Muntinlupa, sa mga Shera Guapo na si SG Kaintig, SG Puras, SG De La Cruz at Security Officer Kabasag. Kasama rin natin si Lirma Avisalia ng Kalawan, Laguna. Andyan din si Andre Bulanadi ng Nueva Ecija. Shout out din kay Freddy Alejo ng Malolos, Bulacan. Shout out din kay Edsyu. Kasama rin natin si Basti Artade at shout out sa kanyang kaibigan na si Jonathan Delicano. Andyan din si Kindus Lucanyas. Kasama pa rin natin si Arnold Salazar ng Binauganan, Tarlac City, at shout out sa kanyang mag-ina na si Marisa Salazar, Shaira May Salazar. Shoutout din kay Melissa Dacuma ng Riyadh, Saudi Arabia. Andyan din si Antonio Espinile ng Purok 7. Sama pa rin natin si Edwin Dubivar. At shoutout din sa ating kababayan dito sa Sariaya, si Ariel Maniebo. At shoutout din kay Catalino Dinglasan Family Reunion sa Concepcion, Sariaya, Quezon noong January 2. Official na ngang inanunsyo ni Coach Tim Cone na hindi na makakapaglaro itong si Stanley Pringle sa buong season ng Governors Cup. Kung kaya't ang tanong ngayon, may bagong mukha kaya ang Barangay Ginebra? Lalo pat sa pagkawala nitong si Stanley Pringle, may mga ilang player na gustong makuha ang Barangay Ginebra. Ngayon nga, nakuha na ng Barangay Ginebra itong si Mauricio. Habang nagiging malinaw na rin mga ka-idol na itong si Chris Banchero ay maaaring ang makuha ng Barangay Ginebra. Maaaring maging kapalit itong si Aljun Mariano. Dahil maaaring ang mga ka-idol nito si Aljun Mariano ay magbalik na rin sa Barangay Ginebra. Kung titingnan natin mga ka-idol, nababagay itong si Chris Banchero na mapunta sa Barangay Ginebra dahil siya ay isang all-around player din tulad ni Stanley Pringle. Higpit sa gwardyahan at magaling din sa outside shooting, kung kaya tila humahanga ang Ginebra management dito kay Chris Banchero. Hindi rin talaga imposible na makuha ng Ginebra management ng madalian itong si Chris Banchero, lalo pat gusto ring maglaro ni Chris Banchero sa Barangay Ginebra. Bukod kay Chris Banchero mga ka-idol, isa rin sa nakikitang pinagpipilian ng Barangay Ginebra ay maaring pagkuha kay Arwin Santos. Sabi nga sa isang source, I think Arwin is perfect for Ginebra. He's the type of power forward that is fits beside Japet Aguilar and Christian Standardinger. Just imagine Christian and Arwin doing some two-man action. With Arwin's 3-point shooting, Christian will have an easier time reaching the rim. Ngayon nga, isa rin sa option ng Barangay Ginebra at pinamimilian din itong si Paul Lee. At tila nakakahawig din ang performance ni Stanley Pringle. At noon pa nga mga ka-idol ay pangarap na rin ni Paul Lee na makapaglaro sa Barangay Ginebra.
Sabi nga rin niya, si Mark Caguioa talaga ang idol ko. Lumaki ako na siya ang laging pinapanood ko. After ng game, gagayahin ko siya. Yun ang nakalakihan ko. Paglilinaw nga sa isang source, yung laro naman ni Paul Lee, pang Ginebra dito lumaki sa bansa. Yung angas niya, parang mga dating players ng Ginebra, diba? Hindi ko pa alam sa basketball ha, pero sa image, bagay, angas ng tondo, tapos Ginebra, diba? Isa rin sa pinag-uusapan ngayon mga ka-idol ang pagsagot sa interview nitong si Dwight Ramos habang siya ay naglalaro sa Toyama sa ngayon. Nabanggit nga niya mga ka-idol na hindi niya isinasara ang pinto para makapaglaro siya sa PBA at pinaplano niyang makapaglaro siya parte ng Barangay Ginebra. Palagay niyo mga ka-idol kung sakali, nababagay nga ba itong si Dwight Ramos na maging parte ng Barangay Ginebra? At sa hindi paglalaro nitong si Stanley Pringle sa buong conference ngayong Governors Cup, sino nga kaya ang nababagay na ipalit dito kay Stanley Pringle? Si Chris Banchero nga ba? Arwin Santos or si Paul Lee? At may mga bagong mukha kaya sa Barangay Ginebra sa pagpasok ngayon ng bagong taon? Kung ano man ang inyong kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.